Hi Aries, let's connect. Kung may katanungan kayo, mag-concentrate lang kayo at tanungin ito ng tahimik. Baka sakaling masagot ng card. Let's begin to see where this goes. Oh, ang ganda. Kung sino yung estudyante dito, kung may estudyante na Aries, is matatapos niya yung pag-aaral niya. Excuse me. At saka magkakaroon siya ng magandang future. Oh, success pa. Ang ganda. Mag-level up din ang buhay niya. Kung sino man yung nag-aaral dito o may pinupursue na para sa future is matatapos niya lahat yan. Magiging successful ang kanyang buhay. Sa pera, walang problema. Sa trabaho, walang magiging problema. Lahat magiging success. Lahat ng aspeto ng financial niya. Tapos, may bagong mga opportunities. May mga bagong opportunities na darating. At meron wish fulfillment na makakamit. Ang ganda naman. Tignan natin guys kung kailan ito mangyayari. Calculate ko lang kasi hindi lahat ng ano dyan, iyan na lang yung ibig niyang sabihin. So, wait lang ha. So, pwede siyang mangyari ng between August 23 to September 22. Yung success niyo na yan. Okay? Basta, keep the faith. Huwag niyong hahayaang ingat kayo sa mangloloko. Huwag kayong magpapaloko kasi baka meron kayong may nag-aano sa inyo na ilure kayo sa isang bagay na akala nyo may benefit na maganda. Mag-ingat lang, lalo na tungkol sa pera. Oh, may tinatagong hindi maganda. May hidden agenda, may anomaly na ikakabagsak nyo. Kung sa love life, maaaring niloloko kayo ng asawa or jowa nyo. Or hindi man ganun kalala pa, pero baka may nag-aano sa kanya, nanunukso na pwede kayong magkahiwalay kung sakaling kagatin niya ito. Ingat at pagsabihan ang mga kasama. Kung sa bahay o sa pamilya, ingat din sa mga kapitbahay nyo. Ganun. Na pwede kayo, or kamag-anak, pwede rin. Kasi meron silang hidden agenda dito. Kasi iwas kayo sa kanila eh. Iniiwasan nyo sila, so parang hindi kayo masyadong gusto. Baka pwedeng inggit. Ganun.
Wait lang guys, kwantahin ko pala yung kanina. Wait. So, 7. Oh, malapit na guys. Baka lokohin na kayo. Diyos ko po. Paparating ang manloloko. Iwasan nyo so hindi pa to nangyari. Nakakashock kasi pag nalaman nyo kung sino mga yan. So, wait lang ha. Pwedeng June 21 to July 21. Between June 21 and July 21, pwedeng pumasok yung panloloko na yan. Ingat lang guys. Wag rin kayong basta-basta maniniwala sa mga chismis, baka makakasira. Nakakasira ng relasyon, makakasira ng buhay. Ingat-ingat lang. Kasi mayroong gusto talagang sirain kayo dito. Meron kang hinihintay na matagal na stability sa buhay mo. May influence yung taong yun. Siya yung isa sa mga pwedeng hinihintay mo. Pwedeng nag-apply ka dati sa kanila. Ngayon, baka bigyan ka ng makatanggap ka ng message na natanggap ka na. Wait mo lang, ha? Wait mo lang kung meron kang stability na hinihintay sa pera. Yeah, hintay mo lang yan. Kasi medyo nade-delay lang ng 2 days, 2 weeks, 2 months. Hintayin nyo na lang. Okay? Huwag masyadong mainip. Gawa na lang, i-divert nyo na lang yung boredom nyo sa ibang bagay. Sa mga lalaki na may asawa, huwag na kayo munang basta-basta maniniwala sa mga babae kasi pwede kayong mapahamak dahil kayo ang dumating matagal na nilang kumbaga gustong biktimahin. Kaya mga lalaking may asawa na medyo maganda ang trabaho, doon na lang kayo sa asawa niyo. Huwag na kayong mga bit. May naglalandi rin na ewan ko sino yung naglalandi. Depende na lang kung ikaw yung naglalandi. Magpapatol sa may asawa, okay? Kasi kawawa naman yung asawa. Kasi roles is reversible sa mga cards. Pwedeng hindi ikaw, pwedeng konektado sa'yo yung mga taong lalabas dito. Pwedeng kamag-anak mo, kaibigan mo, yan yung mga nangyayari sa kanila. May news ka about sa namatayan sa namatay? News yun, baka puntahan mo. Siguro mo tatanggap mo yung news is 1 week. Ewan ko, basta may kinalaman sa 1 week or 2 weeks. Basta may kinalaman sa ganun na pwedeng
nakaraan na rin to. Tapos pang 2 weeks niya ngayon, pwede rin. Meron kang uumpisahan pagkatapos ng isang trahedyang nangyari sa buhay mo. Pwedeng sa love life, meron ka uling manliligaw o isang relasyon. Four of Swords. May nakikipag-usap sa'yo o ikaw ang nakikipag-usap na ayaw makipag-usap sa'yo o hindi kanya o hindi mo siya kinakausap. Meron ka ring stalker, lover ito na pwede mong maging lover o ex mo. Ni-stalk ka, nagkaroon kayo ng away at hindi na kayo nag-uusap. Kahit hindi na kayo nag-uusap, ini-stalk ka niya sa social media mo. Kung meron man. Kung wala man, nadadaan-daan siya sa bahay niyo. Gusto makipag-usap nito, mag-start ulit daw ng panibago. May secret yan ha. Meron siyang hindi sinasabi. Pwedeng secret lover mo rin yan. Na ex mo. Ganyan. Ten of Pentacles. Sensya na guys, maingay yung mga bata. Tinitipid-tipid mo kung ano ang meron kang natitira. Kasi hindi ka binibigyan ng asawa mo. O ng boyfriend mo. Tinitipid-tipid mo yan. May tinatago kang pera na hindi niya alam kasi madamot siya. Hindi niya binibigay lahat ng pangangailangan o gusto mo. Sabi mo, ano ba yan? Kulang naman yung binibigay mo. Takasya ba to? Kung gusto niyo pang guys, punta kayo sa YouTube ko. Mushmush Tarot. Meron din dun. Mushmush Tarot. Dun mo makikita yung elaborate ko pa to. Eight of Swords. Four of Wands. Empress. Two of Pentacles. Justice. Knight of Cups. Meron bahay na naudlot. Tinayo na siya pero naudlot siya. Kasi meron pang ibang pinagkagastusan o nagkulang sa pera. Pero matatapos din yan by 9 months. Siguro nung 3 months na umpisahan nyo, tapos 8 months, hanggang 3 months lang yung bahay natapos, tapos 8 months na nakatenga siya. Kasi nangangalap pa kayo ng mga or may kinalaman yun sa problema sa lupa, sa papeles. Pwedeng ganun. Inilapit nyo muna sa sa authorities o sa ahensya, agency, government agency. Pero matutuloy pa rin yan Pero bilang pa kayo ng 9 months, saka siya ulit mag-restart. Magtuloy ng ituloy ang bahay mo. Hindi pa kasi siya natapos.
meron dito yung una, ang lakas-lakas ng emotions nyo, ng love nyo. Parang wala nang titibag sa inyo. Wala nang, parang forever na kayo. Pero, nagkaroon ng problema. May kalungkutan din yung, nilisan ka niya, pero malungkot din siya. Hindi siya natutuwa. May katigasan kasi siya ng ulo. Siya yung naging wish fulfillment mo. Wish fulfillment mo sana din na ikasal kayo. O siya na talaga panghabang buhay. Pero lumayo siya eh. So, hindi mo yun makatulugan. Nalulungkot din siya na umalis. Nalulungkot ka rin na umalis. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, unahin niya muna yung pangarap niya. Pero, pwede rin third party. Nilisan ka dahil sa isang third party. O lilisanin ka pa lang dahil sa isang third party. Kung kasal kayo, lilisanin ka niya. Matigas ang ulo niya. Hayaan mo na siya, pakawalan mo na siya. Dahil may darating na para sa'yo. Napapagod ka na sa buhay. O, I'm sorry. May backstabber ka. Kung hindi man tao ang backstabber, is yung tadhana. Yun ang feeling mo. Para kang, alam mo yung hindi ka na makaahon sa problema. Yan talaga ang buhay, guys. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa nararanasan mo yan, tapos na lahat. Matatapos lahat yan. Ace of Cups. So, meron kang offer. Si God sa'yo. Si God ang may offer. Na magugustuhan mo. Alam mo guys, kung mahirap ang buhay mo, darating ang araw na makikilala ka dahil mas maganda na ang buhay mo. At magiging masaya ka. Pero pag once na na-achieve mo itong itong buhay na magandang buhay, yung marangyang buhay, na kaya na mabili yung gusto mo, alagaan mo. Dahil yung success mong yan, lagi kang may na mga backstabber sa buhay mo. Okay. Hanggang dun lang, guys. Please subscribe sa YouTube ko. Nasa wall yun. Nasa wall ko dyan sa TikTok. Nasa wall ko yung YouTube channel ko. Kakaumpisa ko pa lang kasi dun. Thank you, guys. Next time ulit. Bye, Aries.